Kakapasok lang matindi to, ginulat ang lahat. VP Sara, pumalag na. Castro, Risa, Raul Manuel, nagulantang. Aba, nagkakagulantangan na, no? So, etong balitang ito ay nagmula kay Banat News Update. Siyempre, bisita kayo sa channel ni Banat News Updates. Ilalagay ko sa description box ang link ng kanyang channel para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa mga videong ating mapapanood sa mga balitang nangyayari ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon ito Ayon, po, no? si Sir Badong Aratoles. Sinabihan po ng partido ni Rizal Ontiveros ang akbayan ang mga Duterte na mga kontrabida ng Pilipinas. No. Parang pelikula. Parang pelikula na no? Kontrabida kayo ng Pilipinas. Parang tanga lang. Ito po ang sinabi ng partido ni Hontivirus. Si Hontivirus, alam niya na Hontivirus ang tawag sa kanya. Natatawa ako. Asan na ba yun? Ito po, ganda oh. May tsura tong Akbayan Party President at babae rin. Rafaela David. Ito po ang sinabi ni Rafaela David. Ito po yung president ng Akbayan Party. Ito yung partido ni Rizal Ontiveros. Akbayan. Sabi ni Akbayan President Rafaela David, talaga bang kontrabida na ang napiling papel ng mga Duterte? Hindi, no? Parang pelikula talaga nila eh. Kontrabida raw yung mga Duterte. Ulitin natin, talaga bang kontrabida na napiling papel ng mga Duterte sa ating bansa? Talaga, yan. Sadya bang made in China ang puso ni BP Sara? Ang tindi talaga nito mga katropa ni panay kay drama eh. Sadya bang made in China ang puso ni BP Sara? Tindi. Kaya niyang ipagtanggol ang isang akusadong rapist at human trafficker. Rapist agad? Akusado pa lang, rapist na agad. Ops, teka lang na sinasabi dito ay mga kontrabida ang mga Duterte. Ito lang ang masasabi ko dyan. Sinasabi nilang kontrabida ang mga Duterte. Saan? Paano naging kontrabida? Aber, isa-isahin nyo nga yung mga nangyayari. Alam nyo, syempre, akbayan. Syempre, alam nyo naman kung sino kasama nyo eh. Syempre, pagtatanggol nyo kung sino yung kasama nyo. That's Honti. Dahil alam nyo na may mga gumigisa din kay Honti, syempre, ipagtatanggol nyo siya. Di ba? Alam nyo kasi, sa totoo lang tahimik na kasi yung mga Duterte. Nung natapos na ang termino ni FPRRD sa Malacanang, at nag-iba na ang presidente, tahimik na siya. Di ba nakikita ko nga yung mga pictures, mga videos na ina-upload nila na nandun sa FPRRD, kumakain sa bahay niya, kasama niya si Bongo, namamasyal. Ganun na lang yung ganun na lang yung buhay ni FPRRD. Napakasimple, balik siya sa simple niyang pamumuhay. Hindi na siya umiepal. Di ba? At nung nanalo si Vice President Sara Duterte bilang Vice President nga, tahimik din eh. Nagtatrabaho yung Presidente at Vice President ng maayos. Nagtutulungan. Ang dami na nga natutuwa kasi, mamtakin mo, kapag may President at Vice President, talagang nagkokontrahan yan. Nito lang natin nakita na ang Vice President at ang President ay magkasundo. Diba? Natuwa nga tayo dun eh. Nagtatrabaho sila. Tahimik kalmado ang dagat. So, paano nagsimula yan? Saan? Kanino? Sino ang nagpa-trigger sa mga Duterte para magsalita? Sino ang nagtulak sa mga Duterte para lumaban o pumalag? Diba ganun yun? Diba? Sila ang binanatan ng binanatan. Una, binalikan sila ng mga kalaban.
O wag na yung mga kalaban muna. Kasi dito na muna tayo sa ano. Kasi hindi pa pumoporma yung mga kalaban pala nila nung una. No? Dahil alam ng mga kalaban nila na parang wapa tayo kasi dikit si PBBM tsaka si BP Sara, baka madali tayo. So merong tao na alam nyo naman mga katunay na merong tao talaga na parang gumawa ng gawak sa kanilang dalawa. Gumawa ng issue sa Marcos at Duterte. At yun na, doon na umikot ang istorya hanggang sa yung mga nasagasaan ni FPRRD noon na nanunungkulan siya, nakisapaw na rin. Nakisali na rin. Ayun yun. Kaya kaya lumitaw si FPRRD sa eksena at nagsalita ng kung ano-ano. Na galit siya, ganito, nakapagsalita pa siya ng hindi maganda sa Kongreso. Dahil alam niyo kung bakit? Dahil sa anak niya. Ikaw ba isa kang tatay o magulang ka? Yung anak mo ginaganon, inaapi, pinagtutulungan, papayag ka ba na sa harap-harapan mo, wala kang gagawin para sa anak mo? Siyempre, di ba? Kikibo ka. Ipaglalaban mo, ipagtatanggol mo, magagalit ka. Nga naman tumunganga ka lang. Di ba? Doon lumitaw sa FPRRD, doon siya nagsalita. Dahil dyan sa mga confidential fund na yan na inano kay BP Sara, na ganyan-ganyan, kung ano-ano ang binabato. Kasi wala namang problema eh. Kay Bongbong Marcos, kay PBBM, wala namang problema eh. Wala silang problema. Kanino nagsimula ang problema? Doon sa mga alitap-tap na nakaikot sa kanila. Yun ang nagpahaba ng istorya, kaya nagkaganito. Tapos sinasabi na, China, walang nagagawa si BP Sara sa China. Sino ba presidente natin ngayon? Vice President lang naman siya. Di ba dapat ang lulutos ng problema na yan, yung presidente? At kung meron mang kasunduan, di kung pinutol na, pinutol na. Wala namang kasulatan yung kasunduan ni Duterte tsaka ni Xi Jinping. Ayusip naman Ngunit pipi, bulag at bingi siya sa pang-api na dinadanas ng ating kababayan sa kamay ng China sa West Philippine Sea. Paano nga? Hindi naman siya yung presidente. Siya ba yung presidente? Mariosep naman kayo. Bulag, pipi, bingi. Sinamang pilay, pati lahat na. Kung siya yung presidente, malamang may gawin yan at saka dapat magsalita kayo ng ganyan kung si BP Sara yung presidente. Ang presidente natin ngayon si PBBM, huy, gumising naman kayo dyan. Alam nyo, kahit po na-realize ko lang, ang dami po naghahanap sa statement ni BP Sara, di ba? Ang daming naghanap ng kanyang statement. Parang hinihintay nila yung statement na magsalita si BP Sara eh. BBBM, bigay mo na yung WPS China. Yun na ini-expect siguro nila ng mga nag-aabang na sasabihin ni BP Sara na mas okay naman China eh. Parang ganun no? Naisip ko. Siyempre, naghihintay ba tayo ng tamang pag-iisip doon sa mga nag-iisip o naghihintay kay BP Sara? Kahit naman maganda sabihin ni BP Sara, pakit pa rin sa pandinig ng mga Give up na ba kayo kay BBM? Wala po naghanap sa Pangulo. Hindi niya hinahanap, di ba? No, wala. Nasaan po yung Pangulo? Iba yung presidente ano po yung ginagawa niya sa pang-api na dinadanas natin mula sa China? Wala po eh. Wala pong naghanap sa Pangulo mula sa mga tao na to. No? Ang hinahanap nila sa Sara Duterte, sabi ko, masyado silang believe kay Sara Duterte. Masyadong believe ang mga tao na to kay Sara Duterte na salita lang ni Duterte, Sara, lutas na ang problema ng Pilipinas. Galing, no? Palakpakan po natin si BP Sara. Wala na akong maisip na dahilan bakit sila hanap na statement. Kasi nagbigay na si Kiko, nagbigay na si Senate President, nagbigay na yung House Speaker. Pati yung mga matataas ang posisyon, nagbigay na ng mga statement. Pero statement ni Sara talaga ang tingin nilang nararapat eh. Kasi nananahimik si VP Sara na buong akala niya is kinukonsinti niya yung ginagawa ng China at gusto nila kung ang dapat gawin ni VP Sara, kondinahin ng China. No? Ang problema nga
Hindi naman siya yung presidente kahit naman magsalita siya, yung presidente pa rin na magdedesisyon. 'Di ba? Kahit sabihin niya, labanan na natin ngayon yan, sugurin na natin ngayon yung China. Wala, si PBBM pa rin na magdedesisyon. O kahit sabihin ni BP Sara na huwag na natin pansinin yung China, kaibiganin lang natin, tumahimik na lang tayo. Si PBBM pa rin na magdedesisyon yan. Hindi yung Vice President, Mario Joseph naman kayo. Alam ko na. Statement pa lang ni Sara Duterte, lutas na ang problema natin sa China. Galing. Parang hihingi sila Parang ng ano magic. doon, Isang salita mo lang. hint, ha? Mga clue. Ha? Isang salita mo lang, BP Sara. Susunod na ang China. Pinalalabas nyo yung kontrabida yung mga Duterte, pero pinalalabas nyo na yung Duterte ang pinakamakapangyarihan tao sa buong Pilipinas. Kontrabida tahimik na nga, kontrabida pa rin. Alam nyo kasi yung mga kalaban na nila, yung mga galit sa kanila, manahimik sila o mag-ingay sila, kontrabida pa rin ang dating ng mga Duterte sa kanila. Lalo na to nasa picture. Ang tanong nga, bakit hindi nyo hinahanap si PBBM kung anong ginagawa niyang solusyon? So kung hindi nyo hinahanap yung taong responsable para makagawa ng solusyon, ano po ibig sabihin niya? Lahat ng sinasabi nyo ngayon ay for political purposes lang. Mamaya papunta tayo kung ito ba talaga punta sa politika. Isunod natin ito si Laila de Lima. Tama yan, dapat yung problemang yan, ang tinatanong nyo dyan yung Pangulo. Ang kino-call out nyo dyan, yung Pangulo. Siyempre siya yung Pangulo ng Pilipinas Hindi naman si BP Sara. No? Sabi eto po, dalawa yung sinabi binalik niya yung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China. Ba? Ano pala to? Foreign Affairs pala ng China yung kasagutan nito ni sinagot ni Attorney Laila de Lima. Stop its impeachment and provocation and refrain for undermining peace and stability in South China Sea. If the Philippines insists on going its own way, China will continue to adopt resolute measures to safeguard its sovereignty, territorial sovereignty, and maritime rights and interests. The Philippines should be prepared to bear all potential consequences. Nagbanta pa yung China, kayo na ng bombit sa amin, kayo pa magbabanta. Dapat yung bombitin din natin Ito po ang yan ang matigas sa China, matindi, no? Sila na nga nang-aagarbyado sa atin, parang sila pa yung aping-api na nagbabanta sa atin. Ang tindi nyo rin, no? Hindi, yung mga Chinese namang nakatira sa atin dito, may mga kaibigan naman ako mga Chinese na nakatira sa atin, mababait naman sila. Tsaka nanonood ako lagi ng mga feng shui, sinusunod ko nga yun. Pero yung government kasi nila, ang gara di ba? Parang sila pa yung sila pa yung agrabyado rito sa sitwasyon. Ay, nako. ang sinagot ni Laila de Lima. Siyempre, magagalit si Laila de Lima. Sila na nga ang nambubuli, tayo pa pinaghanda. Ano kaya sinabi ni de Lima? Siguro naman, China na yung pupunteriyahin niya, di ba? Kapal ng apog, kami pa talaga ang tinakot nyo sa pag-agaw nyo ng teritoryo ng Pilipinas. Tama, correct. Agree ako dyan sa'yo. Sa mga kababayan nating Chinese propagandists, kaya pa ba ng konsensya nyo ang pagtatanggol sa China? Puta, sa mga pa rin, kababayan ka pa rin nagalit. Hindi mo man lang tatanungin ano po ang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas sa patuloy na pang-aapi sa atin ng China. Walang gagawin. Hindi nyo hanapin. Dapat kinukall out talaga dyan yung nila presidente. sinisita si Pangulong Marcos. Yun yung question ko. Lahat sinisita nila. Ha? Pero bakit si Pangulong Marcos hindi nila sinisita? Panay Duterte. Napaka-powerful. Raul Manuel naman po. Eto, hindi na unawaan ni Raul Manuel yung sinasagot niya. Paliwanag natin kay Raul Manuel. Sabi na in check. Ito yung foreign affairs. The Philippines illegally grounded a warship in Renanjiao. Yan po yung ayungin na sa atin. In grave violation of China's territorial sovereignty. The Philippines promised several times to tow it away as soon as possible, but over 20 years have passed and the Philippines warship is still sitting there. Tandaan nyo yung keyword ng China. Total, gusto nyo na rin lang paniwalaan yung China. Ako hindi ako naniniwala sa China na may presidenteng nangako Pero dahil gusto nyong paniwalaan yung China na may presidenteng nangako, pakinggan nyo kung ano yung sinasabi. Gusto nyo rin lang maniwala
Mm. Over 20 years have passed. Ibig sabihin, mahigit 20 years na ang lumipas buhat nung pinangako nyo sa amin na tatanggalin nyo yan. Linaw, di ba? Mm. Ako, hindi ako naniniwala na may nangako sa kanilang tatanggalin yan. Pero these people, these anti-Dutertards, these anti-Duterte people, keep on insisting na mayroong nakipagkasundo at malamang si Duterte. Yan yung gusto linya nila eh. Pakinggan nyo na talaga. Over 20 years. Ibig sabihin ng over 20 years, mahigit 2 taon na buhat ng pinangako ninyo na yan ay tatanggalin nyo. Ilang taon na ba naging presidente si Duterte? Over 20 years na ba? Mm. Marunong kayo magkwenta. Basahin muna natin yung sinabi nito ni si Raul. China has no right to force PH to remove the ship which was grounded as a way of asserting our territory. Alam mo pala di ba? Okay yan. Approve ako sa iyo dyan. The Filipino people can't be forced to act upon promise made by traitors in government. Hindi daw maaring pilitin ang mga Pilipino na sumunod sa mga traidor. Ayan. Tuloy natin. Especially Rodrigo Duterte admin that engaged China without our best interest in mind. Tignan nyo Traidor agad no? Hindi, ganun talaga ang tingin nila sa mga Duterte, traidor. Kapag gumamit ka ng ganung tactics, traidor na yun. Kasi ang gusto nila talagang labanan. Sige, labanan nyo yan, China. Labanan nyo yan. Yun nga kaya ba natin? Kaya naman natin labanan Ang tanong nga, tatagal ba tayo yung gamit natin? Alam nga namang gamit natin, sibat. Diba? Sinabi nga ni Mr. Real Talker, yung mga gamit nga sa ospital, hindi kompleto yung gamit pa natin, pandigma. Diba? Nagiging practical lang si Duterte noon, yung mga panahon na yun. Kaya parang umano siya, kaya dumikit siya sa China Para tayo balanse tayo. Labas tayo sa kung anong trouble ng US tsaka ng China. Kahit magbangga silang dalawa, hindi para madamay tayo. Yun nga ang magandang taktik Hindi ba kayo natutuwa doon? Hindi siya namili sa dalawa kung China ba sasama o sa Amerika. Di ba? Ganun pa rin. Walang nangyaring alat. Kung sakasakali na labanan natin yung China, anong magagawa natin? Meron ba? Siyempre, unang-una tayo ang maaapektuhan. Dahil wala namang nangyayari. Wala namang nananalo sa gera Okay lang sana sila yung magbakbakan Ang problema yung mga inosenteng tao na madadamay dyan. Yun ang nakakatakot. Yung mga bata. Yun ang iniiwas. Yung parang iniiwas Diba? Kaya mas maganda nakikipagkaibigan ka. Hinihilot mo hanggat maaaring kaya mo. Pero kung talagang hindi na kaya at talagang ayaw nila, talagang doon na tayo no choice. Diba? Kumbaga, proceed to plan B. Ganun na yun. Kumbaga, plan A yun Laruin natin, sayawin natin yung tugtog kaysa makipagbakbakan tayo rito. Masasayang lang ang oras dito. Maraming mabibiktima dito. Diba? Kung makikipagmatigasan tayo, hanggang saan ba tayo? Tayo ang magiging kawawa. Hindi ko naman sinasabing ibigay na lang yung West Philippine Sea. Hindi. Kung karapatan natin yan, syempre, karapatan natin ipaglaban kung ano yung lugar na nasa atin. Pero hanggat maaari, na walang mangyaring ganun, na masama, is iwasan natin. Hindi yun tayo pa mismo ang didikit. Gaano kahina pang intindi nito na si Raul, summa cum laude yan. Kaya huwag kayong maniniwala ng mga laude-laude, hindi automatic yan. Laude. Ang linaw. Ang linaw ng sinabi. Mahigit 20 taon. Kaya nga huwag kayong maniwala sa China. Yun yung point ko. Hindi nyo paniwalaan. Ba't yung paniniwalaan? Sila na nga ng bombit sa atin Kaya po sila nagbibigay ng mga ganyang pahayag. Kasi nga, napapahiya po sila sa mundo. Marunong ka ba magkwenta, Raul? Total, naniniwala ka na rin lang sa sinasabi ng China na may nangako sabi nga, over 20 years, pinangako nyo na natatanggalin. 2016 lang si Duterte. 2016. Magmula ngayon, buhat ng po si Duterte. Palagay nyo ng pag-upo ni Duterte, pinangako niya yan. Yan yung gusto palabasin itong mga tukmul na to
20 years na ba yun? 2016? Wala pa pong 8 taon. Buhat nung umupo si Duterte. Paano si Duterte yun? Sabi na incheck 20 years ago. Nangako kayo. Oh. Ayun, kung gusto nyong maniwala. Pero hindi ako naniniwala. Ang tanong, Raul, bakit hindi nyo na naman dinadamay si Pangulong Marcos? Takot lang nila idamay. Siyempre, alam nila, itong pagkakataon kasi nila talagang alam nila na hindi sila kasundo ng mga Duterte. Yang mga yan. Di ba? So, ang gagawin yan, para makaganti tayo, total, binabanata naman ng mga Duterte dito sa administrasyon ni Marcos. O, edi makisalo na tayo. Oras, panahon to para makabawi tayo sa mga Duterte. Parang ganun yung nangyayari. Sinasamantalin nila yung panahon. Nako, lagot kayo pag yan nanalong presidente si BP Sara. Nako. Malamang ko mga ibang bansa tong mga to. Wala kayong sinisita na. Wala kayong sinisita. Tahimik pa rin si Inday kasi alam ko naman na naniniwala kay Inday na siya lang ang lulutas. Pasensya na kayo Hindi pa kailamero kasi si Inday. Ayun. Salamat po sa mga... Hindi siya pakailamero sa kung ano magiging desisyon ng presidente. Ayaw niyang pangunahan ng presidente. Ayaw niyang umepal-epal na parang, di ba, magpapapansin siya. Hindi siya ganun. Hindi siya katulad ng iba, yung mga alitap-tap na ewan. Di ba? Parang mas magaling pa sa presidente. Diba? Mahirap Supporter ni Inday na naghanap sa kanyang statement. Alam ko naman ang paniniwala niyo, ganun. Na pag nagbigay ng statement si Inday Sara, lutas na ang problema. Di ba? Okay, eto pa isa. Sinabihan mo na rin lang na traitor si Duterte. Ang traitor po, pinakukulong. Palagay nyo na makulong si Duterte. Ito, pagpalagay lang Pagbigyan natin na tama kunwari si Alam niyo po, yung traitor, ano po yan? Pwede kang kasuhan, traitor ka, di ba? Palagay niyo po na pakulong nyo si Duterte. Pag nakulong po ba si Duterte, hindi na tayo binobomba. Bakit? Kinulong na si Duterte. Pag po ba nagsalita si Sara Duterte, hindi na po tayo bobombahin ng China? Titigilan na ba Isang tayo? tanong, isang sagot. Yung mga naghanap po ng statement ni Sara Duterte. Pag po ba nagsalita si Sara Duterte, hindi na tayo bobombahin ng China? Ganito ba reaction ng China? Ay, nagsalita na si Sara. Naku, wag na natin bombahin yan. Makapangyarihan yung salita nun. Umaapoy yung dila ni Sara Duterte, wag na tayong lumapit dyan sa Pilipinas. Nagsalita na si Sara Duterte. Ganun ba magiging reaction? Sa palagay po ninyo. O kaya, dahil traitor, pinakulong nyo si Duterte. Ay, nakulong na si Duterte. Yung may ka-secret deal natin. Aba, hindi na natin pwedeng bombahin ng Pilipinas kasi pinakulong na nila si Duterte. Ganun po ba? Kung ano po ang problema, yun ang lutasin. Yes. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Banat News Updates at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales na binigyan natin ng reaksyon. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo mga katunay talagang hinihintay nila yung pagsasalita ni VP Sara, no? Ano kayo magiging connection nun? Hindi naman kasi siya yung presidente, bakit kayo ang naghihintay sa sasabihin niya? Ay nako, hindi naman siya yung epal no? Hindi kapalmok sa epal ang isang BP, ang BP natin. Kaya wag niyo nang hintayin siyang magsalita. So comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.